Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pag-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagkakabayani sa sariling bansa? Ito ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Noong ika-18 ng Hunyo 1861 sa isang bayan ng Calamba, Laguna, naroon sina Teodora Alonso Realonda at Francisco Mercado na may halong kaba at pananabik habang hinihintay ang pagdating ng kanilang sanggol. Si Teodora ay matapang at determinadong harapin ang pagluluwal ng kanilang anak. Alam na ang bigat ng responsibilidad na ito sa kanilang pamilya. Sa bawat pag-iyak ni Teodora, ramdam ng buong pamilya ang sigla at ligaya na dala ng pagdating ng isang bagong buhay. Habang ang oras ay patuloy na dumadaan, ang hudyat ng bawat pagsilang ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Sa matinding pagmamahal at pag-aalaga, siya ang unang nagturo kay Jose Rizal ng pagbasa at pagsulat, bumuo ng pundasyon ng kanyang pagiging bayani. Sa murang edad na 8 taon, unang isinulat ni Jose Rizal ang kanyang tulang Sa Aking Mga Kababata. Sa kapila ng kanyang angking talino, nakailang palo na siya sa kanyang maestro dahil sa kanyang masigasig na pagtatanong. Sa pag-aaral niya sa Binya, sumambulat niya ang masamang balita ng kanyang ina. Ateneo de Municipal. Naranasan niya ang pait ng buhay nang hindi siya tinanggap ng pare dahil sa kanyang kapayatan. Sa kabila ng masidhing pagnanais ni Rizal na matuto, natakot ang kanyang ina na baka siya ay mapahamak at mapugutan ng ulo dahil sa kanyang matapang na adhikain. Subalit nanghihinayang ang kanyang ama sa angkin niyang talino, kaya pinag-aral siya sa ibang kurso na hangad ni Jose. Pagkatapos ng ilang taon, nagpasya si Jose Rizal na mag-aral na lamang ng kursong medisina upang magamot niya ang kanyang minamahal na ina. At dito niya nakilala ang kanyang unang inibig, si Segunda, na labis ang kagandahan at tamis ng kanyang ngiti. Bumakasyon siya sa Calamba at doon sa isang insidente, nakaligtaan niya ang batiin ng isang tenyente ng Guardia Civil, kaya siya ay nagupit na isang beses at tinutukan ng baril. Dahil sa pangarap ng kanyang mga kapatid na makahanap ng patustos sa pamilya, nabuo ulit ang kanyang plano na mag-aral sa Espanya. Pagkalipas ng ilang taon ng pag-aaral sa Espanya, dito niya natapos ang kanyang nobelang Noli Me Tangere. Maraming babae ang dumaan sa buhay ni Rizal. Bawat isa ay nag-iwan ng bakas sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-ibig na dumaan sa kanyang buhay, isang babae ang naging huling pag-ibig niya, si Josephine Bracken. Sa kanyang mga huling araw, si Jose Rizal ay biglang inakasahan ng mga Kastila na pagtangkang patayin ang isang Espanyol. Nang walang sapat na patunay, siya ay agad na hinatulan ng kamatayan. Nalulumbay ang buong bansa sa pagkamatay ng bayaning ito, na pinatay ng walang katarungan.